Ano ang nararamdaman mo 'pag nare-reject ka? Nalulungkot ka ba? Umiiyak ka ba? O tumitigil ba ang mundo mo dahil sa mga rejection na nararanasan mo? Nung mga bata pa tayo, marami din tayong mga rejection na nararanasan. Malimit nga 'di ba sa mga bisita natin, na kung ano-ano yung mga napupuna sa'tin 'di ba? Sobrang payat or sobrang amos or basta napakadaming bagay na nararamdaman natin yung rejection, 'di ba? At ngayon na malaki na tayo, sobrang dami pa din nating rejection na nararanasan. 'Pag nandun na tayo sa teenage years, 'di ba? Yung rejection na hindi ka crush ng crush mo, 'di ba? Or 'pag tumataas ka ng kamay, hindi ka tinatawag ng teacher mo. Sayang kasi alam na alam mo na yung sagot, kaya lang hindi ka tinawag. Yun yung mga ilan lamang sa mga rejection na nararanasan natin bilang isa sa mga rejection na naranasan ko nung teenage years ko. Nag, ah, nag-ano ako sa bayan, sa San Pablo nun. Ano siya, furniture shop. At nag-apply ako ng trabaho doon. Yun. Kaya lang syempre hindi ako, bata pa ako noon, hindi pa ako marunong magbenta. Hindi pa ako marunong mag-entertain ng customer. Imagine, 40 pesos na sahod ko sa isang araw. Iniyakan ko talaga yun. Kasi 2 weeks pa lang ako, tinanggal na agad ako nung amo ko kasi hindi ako makabenta. At isa pa ding rejection na naranasan ko, nung nag-apply ako ng trabaho sa Chowking. 'Di ba siyempre kailangan, ah, yung maganda yung personality mo, yung pleasing personality. Kaya lang hindi talaga nung mga panahong yun, hindi ako gano'n. So, ah, hindi ko rin alam kung pleasing na ba ako ngayon. Pero yun, naranasan ko na hindi ako natanggap. Sobrang excited ako nun. Pero grabe, um, kasi naman sobrang dali lang ng tanong, "Tell me about yourself." Pero hindi ko pa masagot ng tama. Rejection ay yun yung pakiramdam na parang hindi ka belong sa isang grupo, hindi ba? Yung pakiramdam mo na hindi ka belong sa family mo. Yung pakiramdam mo na hindi ka kasing talino ng mga classmates mo, 'di ba? Minsan hindi naman talaga tayo nire-reject ng mga tao sa paligid natin. Minsan nararamdaman na lang natin yun. Hindi talaga natin maiiwasan yung pakiramdam na nare-reject tayo. Kasi syempre, sa sobrang dami nating nakakasalamuha na tao na maybe hindi natin ka-level, 'di ba? Yung tingin natin mas mababa tayo kaysa sa kanila, 'di ba? Yung pakiramdam na yun, it's a rejection. Pero alam mo ba na dapat kahit nakakaramdam ka ng mga ganong rejection sa ibang tao, dapat meron kang paniniwala sa sarili mo. Dapat hindi mo nire-reject yung sarili mo. Dapat alam mo yung kakayahan mo. At dapat alam mo, nakakayanin mo. Kapag ka ikaw na mismo yung nagre-reject sa sarili mo, iniisip mo na hindi mo kaya, iniisip mo na hindi mo mararating ang isang bagay, imposible na marating mo ang yung pangarap mo, it's a rejection for yourself. At nakakalungkot yan. Okay lang na maramdaman natin yung rejection ng ibang tao or maaaring ng mga kamag-anak natin. Okay lang yun. Maramdaman natin yung rejection nila sa atin. Pero yung ikaw mismo, nire-reject mo yung sarili mo at nililimitahan mo yung sarili mo para gawin kung ano yung kaya mong gawin, kung ano yung kaya mong maabot para sa sarili mo. Yan ang nakakatakot na rejection. Lagi mong tatandaan, winner ka, champion ka, ganyan ka ginawa ng Panginoon. Kaya, huwag mong i-reject ang sarili mo. Kaya mo yan. Kaya mong maabot yung mga pangarap mo. Kaya mong gawin yung mga pinapangarap mo ngayon in the future. Kaya mong maging maunlad. Kaya mo ding yumaman.
At yan lagi ang sinasabi ko sa sarili ko. Champion ako. Winner ako. At ganyan ako ginawa ng Panginoon. Kaya, patuloy nating abutin ang ating mga pangarap. Huwag kang titigil sa pag-abot ng iyong mga pangarap. Magandang umaga.